Pasensya ka na, ngayon lang ako nakauwi. Tinignan ko pa kasi yung sinasabi ni paring Benny na paupahan malapit sa kanila. Tapos nagkwentuhan pa kami saglit. Ano ang masasabi mo? Okay naman, may sariling kontador ng kuryente at tubig. Halos paupahan pala ang buong lugar na yun. Phase 1 yung kina paring Benny. Phase 2 naman yung bahay na tinignan ko. Nasa dulo na nga lang yung bahay. Malayo sa labasan. Magkano naman ang upa? 3,000. Wala nga lang kwarto pero tiles naman kaya malinis tignan. Anong desisyon mo? Okay naman. Halos dikit-dikit nga lang yung mga bahay. Sabi ni paring Benny, iba-iba na nga lang daw mga taong nakatera doon. Pero wala naman daw siya nababalitaan na gulo doon sa lugar. Di kunin na natin, baka maunahan pa tayo ng iba. Marami pa naman naghahanap ngayon ng paupahan. Bukas pupunta ulit ako pagkagaling ko sa trabaho. Minsan nahuhusgahan agad natin ng isang tao base sa kung ano ang kanyang panlabas na itsura at dahil sa sinasabi ng ibang tao. Kilalanin munang mabuti ang taong yon, baka kung sino pang nahusgahan ng masama. Siya pa pala ang bukas palad na magbibigay ng tulong sa atin. Magandang araw, Miss Gwen, at sa inyong mga tagapakinig sa araw na ito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nora. Nasa 30 taon na sa kasalukuyan at meron ng sariling pamilya. Tubong Mindoro kami ng asawa ko. Magkaiba lang ng barangay. Ang ibabahagi kong karanasan ay nung bago pa lang kaming ikasal ng mister ko at nag-uumpisa pa lang na bumuo ng pamilya. Dahil wala pa kaming sariling bahay, nangupahan muna kami pansamantala noon. Nakailang lipat na rin kami ng inuupahan dahil sa issue sa may-ari. O di kaya sa mismong bahay na tinitirhan namin. Hanggang sa isa sa tinirhan namin ay may karanasan akong hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Tama ka nga, Mond. Mas maaliwalas dito kaysa sa dati nating tinitirhan. Sabi ko na magugustuhan mo dito eh. Hindi ka na mahihirapang magigib dahil nandito sa loob yung gripo. Sana mababait ang mga kapitbahay natin. Sabi nga ni paring Benny, halos lahat ng mga nandito umuupa lang. Puro nagtatrabaho sa factory. Ibig sabihin, halos wala ding tao sa mga kapitbahay natin. Ganun na nga. Ay, sana magtagal na tayo sa bahay na to. Nakakapagod na rin kasi magpalipat-lipat eh. Tingin ko naman magtatagal na tayo sa bahay na to. Maupo ka na lang muna dyan. Ako na lang ang bahala sa mga gamit natin. Lagyan na lang natin ng division para may kwarto tayo. Oo nga, para kapag bukas ang pinto hindi tayo kita dito sa loob. Yung bahay ba sa tapat natin paupahan din? Ang laki kasi Parang hindi. Ang alam ko 2 matanda nakatira dyan at bihira lang daw dalawin ng mga anak. Yun ang sabi ni paring Benny Hayun nga yung 2 matanda. Lumabas ng bahay yung babae at yung lalaki naman sa may bintana. Oo nga, sobrang tanda na pala ng itsura nila. Kapag naayos na natin ang mga gamit, pwede naman tayong lumabas para tignan ang paligid Sige, dito siguro pwede akong maglakad-lakad sa umaga. Sabi nga nila mabuti sa buntisan nakakapaglakad at naaarawan. Alam ko naman yun. Kaya lang hindi ako makapaglakad sa dati nating tinitirhan dahil sa mga kapitbahay natin. Kalimutan mo na sila. Hindi mo na naman sila makikita ulit Sandali pa akong dumungaw sa labas ng bintana. Magaan ang pakiramdam ko sa bago naming nilipatan. Alam ko magiging maayos na ang buhay namin dito. Nang tumalikod ako tsaka naman tumingin sa direksyon namin ng 2 matanda na nakatira sa tapat ng apartment. 1 linggo na kami sa bago naming tinitirhan. Nakagamayan na rin namin ang pagtira doon. Kabisado ko na kung saan ang bilihan ng mga lutong ulam at malaking grocery sa lugar. At maging ang health center. Kailangan ko kasing regular na magpa-check up dahil 3 buwan na akong buntis. Isa lang sa napansin ko sa mga nakatira doon, madalang may tumambay sa labas ng bahay. At yung nakatira sa tapat namin, laging nakatingin sa akin. Ayos ka lang ba, Ineng? Opo, medyo nahilo lang po ako. Saan ka ba nakatira? Parang ngayon lang kita nakita sa lugar namin .
Bago lang po kami dito. Diyan lang po kami umuupa sa apartment na kulay asul ang pintura. Ah, oo. Si Tess ang nagmamay-ari ng apartment na yun. Yun lang ang bahay ko, sa likuran ng inuupahan ninyo. Mabuti pa hatid na kita sa inyo. Nakakahiya naman po. Maaabala ko pa kayo. Wala yun. Ako nga pala si Mira. Anong pangalan mo? Ako po si Nora. May kasama ka ba sa inyo? Ako lang po ang mag-isa. Mamaya pa po ang uwi ng asawa ko. Siguro bagong kasal lang kayo, no? At tama po kayo. Ang bata mo naman nag-asawa. Ilang taong ka na ba, Ineng? 25 na po ako. Akala ko wala ka pang 20 dahil baby face at maliit ka lang na babae. Marami nga po ang nagsasabi na para akong bata. Nandito na pala tayo sa bahay. Tuloy muna kayo. Tsaka na lang siguro. Nandyan lang naman ang bahay ko Sa ibang pagkakataon na lang kita dadalawin ha. Kapag may kailangan ka, itinuro ko naman sa iyo ang bahay ko. Puntahan mo lang ako ha. Sige po, maraming salamat po ulit. Siya nga pala. Kapag mag-isa ka lang magsara ka ng pinto. Huwag mo hahayaan na hindi nakalak. Alam mo naman ang panahon ngayon masyado ng delikado. Tinanaw ko pa ang paglalakad palayo ni Aling Mira hanggang lumiko siya. Akma na sana kung papasok sa bahay na mapatingin ako sa tapat namin. Naroon na matandang babae. May hawak na walis habang matiim ang pagkakatitig sa akin. Matipid akong umitay at saka pumasok na sa loob. Gaya ng bilid ni Aling Mira, naglak ako ng pinto. Mabuti naman may nakilala ka na agad sa mga taga rito. Mukhang mabait si Aling Mira. Hindi ko nga lang pala naitanong kung taga rito ba sila o umuupa lang din katulad natin. Di ba sabi naman niya dadalaw siya sa ibang pagkakataon? Di tsaka mo itanong, yung nasa tapat ba natin? Nakipag-usap na sa'yo? Ay, sa tingin ko, hindi pala kaibigan ng dalawang matanda sa tapat natin. Ilang beses ko na silang binati at nginitian. Hindi naman nila ako pinapansin. Hayaan mo na lang, baka talagang ganun lang sila. Lalo na matatanda na nga. Napansin ko din, wala masyadong nakatambay sa labas. Kahit nga mga bata, wala akong nakikitang naglalaro Wala rin akong nakikita na dumadaan sa tapat natin. Mukhang naiinip ka na. Ang dami mo na kasi napapansin Tuwing wala na kasi akong ginagawa, lagi akong nasa tapat ng bintana kaya nakikita ko. Naisip ko nga, baka sadyang iniiwasan ng mga tao ang kalye na to. Tinatakot mo naman ang sarili mo Hindi naman. Sinasabi ko lang ang mga napapansin ko. Pero mas gusto ko na rin dito kaysa sa tinirhan natin. Lahat na yata ng klase ng tao nandun na. Dito rin naman, iba-iba ang taong nakatira. Mas tahimik lang nga dito at walang pakialam ang mga tao. Sa day off ko, pasyal naman tayo ha? Para mabawasan ang pagkainip mo. Huwag na, gagastos lang tayo. Di ba nga nag-iipon tayo? Hindi naman tayo gagastos na malaki. Tsaka minsan lang naman. O sige na nga. Araw yun ng Sabado. Pagkatapos ng almusal namin, tsaka kami lumakad ni Raymond. Paglabas nga namin ng bahay, nasa labas din ng dalawang matanda sa tapat namin. Nakatingin sila sa amin kaya binati namin sila. Pero gaya ng dati, wala silang sagot. Nag-enjoy naman kami sa pamamasyal ng asawa ko at hindi na namalayan ng oras. Gabi na rin kami nakauwi. Habang sakay ng tricycle, nun ko lang napansin na ang papasok sa kalye namin walang ilaw ang poste. Kaya madilim. Paghinto sa inuupahan namin, tsaka naman nagbukas ng ilaw ang bahay sa tapat namin. Halos masilaw nga ako sa liwanag. Kaya nauna na akong pumasok sa loob. Oh, bakit mo hinihilot ang binti mo? Masakit ba? Nangalay lang dahil siguro sa kakalakad natin kanina. Alam mo, may sinabi yung tricycle driver kanina. Ha? Anong sinabi? Pumasok na kasi agad ako Bigla ba namang nagbukas ng ilaw yung sa tapat natin? Bakit daw sa dami ng pwede nating upahan, sa lugar pa daw na ito? Sinabi ba ang dahilan kung bakit? Hindi.
Mukhang kinakabahan yung driver eh. Pagkaabot ko nga ng bayad, bigla na lang pinatakbo na mabilis yung tricycle niya. Hindi kaya adik yun? O hindi naman siguro. Baka wala lang magawa kaya sinabi yun. Napansin mo ba? Walang poste banda dito sa atin. Oo nga eh. Kapag nga nakausap mo ulit ang kumpare mo, magtanong-tanong ka tungkol sa lugar na to. Sige, kapag nakita ko siya. Si Raymond na ang naglatag ng higaan namin. Bago ko nahiga sa tabi niya, sinilip ko pa yung bahay sa tapat namin. Nasa labas pa ang mag-asawa at parang may pinag-uusapan. Panaka-naka pa silang tumitingin sa direksyon namin. Ilang sandali pa pumasok na sila sa bahay nila at saka pinatay ang mga ilaw. Kinabukasan, pagkaalis ng asawa ko, naisip kong maglakad-lakad na muna. Nang mapadaan ako sa tapat ng bahay ni Aling Mira, nakangiting tinawag niya ako. Daan ka muna dito, Ineng, kung wala kang gagawin sa inyo. Wala naman po. Naiinip na nga rin ako sa bahay eh. Ang hirap din pala kapag walang makausap. Ay, sinabi mo pa. Kaya nga ako pagtatanim ang pinagkakaabalahan ko eh. Ang ganda naman po ng mga tanim nyo. Ako po kasi hindi nakakabuhay ng halaman. May mga ganong tao talaga. Bibigyan na rin kita para meron kang display sa harap ng inuupahan ninyo. Ang ganda naman po nito. May bulaklak na agad. Maraming salamat po, Aling Mira. Walang anuman, iha. Unang kita ko pa lang sa'yo eh, magaan na ang loob ko sa'yo. Ganon din naman po ako sa inyo. Naikwento ko nga kayo sa asawa ko eh. Natutuwa nga siya dahil kahit bago lang kami dito, may kakilala na ako. Basta laging bukas ang bahay ko para sa inyo mag-asawa. Aling Mira, meron po sana akong gustong itanong sa inyo. Sige lang, iha. Magtanong ka at sasagutin ko lahat. Natural lang naman na marami kang tanong dahil bago lang kayo rito. Napansin ko po na mula sa kanto papasok dito sa atin walang ilaw ang poste. Matagal na bang wala talagang ilaw? Yan ang misteryo na hanggang ngayon pala isipan pa rin sa mga taga rito. Ano po ang ibig niyong sabihin? Lagi naman yung pinalalagyan ng ilaw eh. Kaya lang laging nasisira o kaya napupunde kahit bagong lagay lang. Tumatagal lang ng 1 linggo tapos sira na naman. Nung pina-check up nila sa electrician, wala namang nakitang diferensya. Kaya po ba nasabi niyong misteryo? Oo, dahil hindi nga maipaliwanag kung bakit. Meron nga din pong tricycle driver na nagsabi sa amin na bakit daw dito pa kami tumira. Hindi ko tuloy maiwasan na matakot. Lalo na buntis ako ngayon. Yan nga din ang gusto kong sabihin eh. Marami pang sinabi si Aling Mira tungkol sa lugar. 1 buwan lang ang pinakamatagal na umuupa. Gaya ng araw na ito, ang 2 pinto sa kanan namin naglilipat na. Sa pagkakaalam ko, araw lang naman ang pagitan namin sa kanila sa paglipat sa apartment na yon. Gusto ko sana magtanong pero nagmamadali na sila. At hindi man lang tumingin sa akin na nasa tapat lang ng pinto. Pagtingin ko sa bahay sa harap, naroon ng 2 matanda. Wala na tuloy tayong mga kapitbahay. Nung nandito pa nga sila, sobrang tahimik na. Lalo na siguro ngayon. May nahanap siguro sila na mas maganda kaysa dito kaya lumipat sila. Ewan ko, Raymond. May palagay ako. Merong kakaiba sa lugar na to. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ka ba nagtataka sa paligid natin? Kahit araw pa, wala kang taong nakikita sa labas o mga batang naglalaro. Tapos yung mga poste ng ilaw, ilang beses na daw yun pinalitan, pero lagi lang napupundi. At yung sinabi ng tricycle driver, bakit niya yun sinabi? At sigurado, may alam siya. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Oo, wala. Gusto ko lang maglabas ng saloobin sa'yo. Kung lilipat na naman kasi tayo, baka mahirapan na tayong makahanap ng kasing mura nitong tinitirahan natin. At saka baka sa paglipat-lipat lang natin maubos ang ipon natin. Tandaan mo, kailangan natin maganda sa panganganak mo. Alam ko naman yun. Hindi ko naman hihilingin sa'yo na lumipat na naman tayo. Kung natatakot ka dito,
Siyempre, mas gugustuhin ko na rin na umalis na tayo. Normal lang siguro tong nararamdaman ko dahil sa pagbubuntis ko. Ang bilis kong maapektuhan sa mga nakikita at naririnig ko. Bago pa lang naman tayo rito. Masasanay ka rin sa katahimikan ng paligid natin. Doon kasi sa inalisan natin, umaga't gabi, maingay na yung mga kapitbahay. Oo nga, at saka nalilibang na rin naman ako dahil kay Aling Mira. Gusto ko rin makausap si Aling Mira para makapagtanong na rin. Sa day off mo puntahan natin siya sa kanila. Diyan lang naman sa likod ng bahay niya. Huwag ka sana mag-isip ng kung ano-ano, ha? Baka mamaya kasi may epekto yan sa bata. Oo nga, minsan kasi nakakalimot din ako. Manood ka na lang sa YouTube para malibang ka habang wala ako. Ganoon na nga lagi ang ginagawa ko hanggang makatulog ako eh. Yung bandalawang matanda na kapitbahay natin, nakipag-usap na sa'yo? Hindi na, wala na rin akong balak na kausapin sila no. Kausapin mo pa rin kapag binati ka. Huwag na lang natin silang pag-usapan, pwede? Okay, sige. Hindi ko nalang binanggit kay Raymond ang tungkol sa mga nalaman ko sa dalawang matanda na nakatira sa tapat namin. Sinikap ko na lang na hindi pansinin ang nakakabinging katahimikan sa paligid na nagbibigay ng kakaibang aura sa tinitirhan namin. Kapag wala kong ginagawa sa amin, tumatambay ako sa bahay ni Aling Mira at pinanonood ang pagtatanim niya. Lalo talaga akong humanga sa galing ng kamay niya sa pag-aalaga ng halaman. Salamat po pala, Aling Mira. Binalaan niyo ako tungkol sa dalawang matanda sa tapat namin. Bala ko pa naman makipaglapit sa kanila. Hindi na ako nagtataka kung sila na naman ang dahilan ng pag-alis ng dalawang tenant sa katabi mong apartment. Una pa lang mabigat na ang loob ko sa kanila eh. Hindi ko rin po gusto ang paraan ng pagtitig nila sa akin. Iwasan mo na lang sila hanggat maaari. Magkulong ka lang sa bahay niyo kung wala ka rin namang importanteng gagawin sa labas. Opo. Siya nga po pala, yung binigay niyong halaman sa akin, 2 na po ang bulaklak. Talaga? Nakakatuwa naman pala. Pangako po na aalagaan kong mabuti ang ibinigay niyo. Iha, maiba nga pala ako. Ilang buwan na ba ang pinagbubuntis mo at maliit tignan? Magli5 buwan pa lang po ang ipinagbubuntis ko. Kaya pala ang liit ng tiyan mo. Tsaka payat ka rin kasi. Hindi ka yata nagkakakain eh. Ang totoo po niyan, tamad akong kumain lalo na po kapag mag-isa lang ako sa bahay. Kung pwede lang sana kitang ampunin na, dito ka na lang sana sa bahay ko. Nag-aalala din kasi ko sa iyo eh. Ayos lang naman po ako sa bahay kahit mag-isa ako. Alam ko naman kasi na anumang oras, pwede akong lumapit sa inyo. Basta wag mong kalilimutan ng sinabi ko tungkol sa dalawang matanda na yon. At kahit kailan, wag na wag kang maniniwala sa sasabihin nila. Opo, hindi ko naman nakakalimutan ang sinabi ninyo. Inimbita ko ni Aling Mira na kumain ng tanghalian sa bahay niya. Pinaunlakan ko na rin siya dahil sa pamimilit niya. Kung sa bahay wala akong ganang kumain nang makasalo ko may edad ng babae, ginanahan akong kumain. Hindi ko alam ang pangalan ng lahat ng putahin na niluto niya. Pero masarap lahat. Pagkatapos ng masaganang tanghalian, nakaramdam naman ako ng antok. Uuwi na sana ako pero pinigilan ako ni Aling Mira. Sa papag na lang daw nila ako matulog. Dahil sa nararamdaman kong antok, pinagbigyan ko na siya. Nagising na lang ako dahil sa mga kagat ng lamok sa braso ko. Madilim na rin sa labas. Napabangon na ako at saka hinanap ang ginang pero wala ito. Alam ko nasa bahay na si Raymond, kaya nagmadali na akong umuwi. Saan ka ba nang galing? Muntik na akong pumunta kay na kapitan para magpatulong na hanapin ka. Pasensya ka na, Mond. Napahaba kasi ang tulog ko kina Aling Mira eh. Ano? Natulog ka sa ibang bahay? Bakit kailangan pang makitulog? May sarili naman tayong bahay. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Kanina kasi pauwi na ako dapat. Inimbita ako ni Aling Mira na sa bahay niya kumain ng tanghalian. Ang sarap kasi ng mga ulam niya. Kaya naparami ang kain ko.
Tapos yun na nga, inantok ako at nakatulog na. Napakahaba naman yata ng tulog mo. Alam mo ba kung anong oras na? 8:00 na ng gabi. 1 oras na kitang hinahanap. Bakit kasi hindi mo ko pinuntahan kina Aling Mira? Alam mo naman na andun lang ako pumupunta. Nanggaling na ako doon. Walang ilaw at saradong-sarado. Akala ko walang tao eh. Nagising nga ako na madilim at wala si Aling Mira eh. Nagmadali na nga rin ako na umuwi dahil naisip kita. Sa susunod nga, dalin mo lagi yung cellphone mo. Tinatawagan rin kita pero nandito pala sa bahay. Pasensya na ha kung napag-alala kita. Hindi na to mauulit. Dapat lang naman kasi na maging responsable ka. Oo na nga eh. Kanina pa nga ako humihingi ng pasensya pero ayaw mo pa rin tumigil. Nag-aalala na nga ako sa'yo. Ikaw pa naiinis dyan? Ipinaliwanag ko na ang nangyari, di ba? Di tapos na, magpahinga na lang tayo. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung kumain na ako? Bakit pa? Sigurado naman ako na hindi ka pa kumakain. Dahil nasanay ka na pagdating kakain na lang. Nawalan na rin ako ng ganang kumain. Ikaw na lang ang magluto kung nagugutom ka. Natigilan naman si Raymond. Hindi siguro siya makapaniwalang sasabihin ko yun sa kanya. Nang hindi na siya nagsalita, nahiga na ako at nagtalukbong. Nakakapagtaka lang na kahit maghapon na akong natulog, nakakaramdam pa rin ako ng antok. Ilang sandali pa narinig ko ang paglabas ng asawa ko. Siguro bibili na lang siya ng pagkain sa labas. Meron namang mabibilhan. Yun nga lang medyo malayo dito sa amin. Kinabukasan, hindi ko na nagisnan si Raymond. Inakala kong pumasok siya sa trabaho. Nang maalala ko na day off nga pala niya. Magandang araw po. Bumili rin po pala kayo ng pandesal. Iho, ingatan mo ang asawa mo. Baka matulad siya sa ibang babaeng buntis. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Matagal na namin kayong pinagmamasdan na mag-asawa. Masasabi kong mabubuti kayong tao. Mabubuti po talaga kami dahil ganun kami pinalaki ng mga magulang namin. Basta wag mo kakalimutan ang mga sinabi ko. Wag din kayong papalin lang sa panlabas na anyo at pakitang kabutihan. Aling Clara, sandali lang po. Raymond, kausap mo ba ang matandang yon? Anong sabi? Nakasabay ko lang sa pagbili ng pandesal, kaya binati ko na. Anong napag-usapan nyo? Ang sabi sa akin ingatan daw kita. Siguro nalaman niya na hinahanap kita kagabi. Mula ngayon, huwag ka nang makikipag-usap sa kanya. Oh, bakit naman? Basta, para din naman sa kabutihan natin ang sinasabi ko. Nakausap mo na ba sila dati? Hindi, at wala akong balak na makipag-usap sa kanila. Wala naman silang ginagawang masama eh. Mabuti nga nakipag-usap sa akin kanina. Sumunod ka na lang, huwag mo nang sirain ang araw ko. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin? Ang sungit mo pa rin kasi. Pasensya na, hindi lang siguro maganda ang gising ko. Baka gutom ka na rin. Hindi ka kasi naghapunan eh. Ininit ko na rin pala yung ulam kagabi at nagsaing na ako. Pwede kang mamili kung magpapandesal ka o magkakanin. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, tsaka naman sumilip sa may bintana si Aling Clara. Makahulugan ang titig niya sa aming mag-asawa. Gumanda na rin naman ang mood ko pagkatapos ng almusal namin. Dahil wala siyang pasok ng araw na yon, hindi na muna ako nangapit bahay. Pagkatapos namin kumain, nag-iya si Raymond na pumunta sa kaibigan nitong si Benny. Hindi pa ako nakakarating sa bahay nito kaya sumama na rin ako. Doon na rin kami nananghalian. Isa lang din pala ang anak ng Mato, ninong nga nun si Raymond. Mabait ang mag-asawa, lalo na si Ira. Masarap siyang kausap at maraming kwento kaya hindi ako nainip sa kanila. Marami din siyang payo sa akin tungkol sa pagbubuntis ko. 10 taon na ang anak nila. Bakit hindi pa rin nila sundan? Mukhang maganda naman ang buhay nilang mag-asawa. Hirap na si Maring Ira na magbuntis ulit. Bago kaya nabuo ang inaanak ko, 3 beses pa munang nakuna ng kumari ko. Dapat pala 4 na ang anak nila. Ganun na nga. Ikaw ba? Ilan ang gusto mong anak?
Gusto ko sana 2 para kung sakaling wala na tayo, masasandalan nila ang isa't isa. Tsaka malungkot kapag mag-isa. Alam ko yon dahil wala naman akong mga kapatid. Para sa magiging anak natin, magsusumikap ako para mabigyan sila ng magandang buhay. Gusto ko sana balang araw magkaroon tayo ng sarili nating bahay. Mahirap kasi yung habang buhay tayong mangupahan. Oo naman, kasama yan sa plano ko. Ano ba yan? Ang liwanag naman sa labas. Pumapasok sa bintana natin Binuksan na naman siguro nung 2 matanda yung mga ilaw nila. Para namang nananadya Dapat siguro bumili tayo ng mas makapal na kurtina para hindi pumapasok ang liwanag galing sa ilaw nila. Mabuti pa nga. Kapag nagpa-check up ka, dumaan ka na rin sa palengke. Tama nga talaga ang sabi ni Aling Mira. Pero wisyong mag-asawang yon. Kaya siguro hindi na dinadalaw ng mga anak dahil sa ugali. Mainit na naman ang ulo mo Kanina ang saya lang natin. Naglilihi ka pa yata Malaki ang respeto ko sa mga matatanda. Pero sa mag-asawang yon, mauubos yata. Bakit ba bigla ka na lang nairita sa kanila? Ano ba sinabi ni Aling Mira sa kanila? Marami, at lahat hindi magaganda. Hindi tama na maniwala ka kagad sa mga sinasabi ni Aling Mira. Hindi pa naman natin siya lubos na kilala Naniniwala ako sa kanya. Nararamdaman ko na mabuti siyang tao kesa sa mag-asawang nakatira sa tapat natin. Hindi ako makapaniwala sa sandaling panahon natin nakuha na agad ni Aling Mira ang loob mo. Sana makilala ko rin siya. Pwede naman. Minsan sumama ka sa akin sa kanila. Sige, sa susunod na day off ko. Kinabukasan pagkaalis ni Raymond, pumunta na agad ako kay na Aling Mira. Nadatnan ko siyang parang may dinaramdam. Wala kasi siyang kasigla-sigla. Hindi rin niya inaasikaso ang mga halaman niya. Basta nakaupo lang siya. May problema po ba? Wala naman, iha. Mabuti na padalaw ka sa akin ngayon. Hindi po ako nakapunta dito kahapon dahil day off ng asawa ko. Pinuntahan din namin ang kaibigan niya na taga rito din. May kaibigan pala kayo na taga rito. Anong pangalan? Baka kilala ko rin. Ang mag-asawang Benny at Ira po. Yung anak ni Tasha. Kilala ko ang mag-asawang yun. Si Benny nga pong nagrekomenda sa tinitirhan namin. Napakabait po nung mag-asawa. Si Raymond po ang kaibigan nila noon pa. Inaanak ng asawa ko ang nag-iisa nilang anak. Ganun ba? Mabait nga mag-asawang yun. Baka po nakakaabala na ako sa inyo. Hindi, iha. Natutuwa nga ako na nandito ka Wala nga lang akong ganang kumilos ngayon para maghalaman. Aling Mira, may parating po dito. Ha? Anong ginagawa nila dito? Kilala niyo po ba sila? Oo, kilala ko sila. Ang mabuti pa umuwi ka na muna sa inyo. Haharapin ko lang sila. Sige po, uuwi na po muna ako sa amin. Parang mag-asawa ang bagong dating. Nang mapatapat sa kanila, bahagya ko pa silang tiningnan. Parang galit ang mga yun at namumutla pa ang babae na nakakapit sa lalaki. Nilingon ko pa si Aling Mira, nakita sa mukha ang galit. Hindi ko tuloy maiwasang magtaka. Nasanay kasi akong laging maaliwala sa mukha niya. Pagdating sa bahay, nagkulong na lang ako. Gusto ko sanang maglinis pero tinatamad naman ako. Naisip ko baka dala yun ang pagbubuntis ko. Ilang araw nang ganun ang pakiramdam ko. Kahit pag-aayos ng higaan, kinatamaran ko na rin. Minsan hindi ko na rin maintindihan ang nangyayari sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Bakit? Ano ba problema mo? Nagtanong ka pa talaga. Hindi mo ba nakikita ang paligid mo? Ang dumi. Hindi ka naman dating ganyan Kita mo nga na buntis ako. Hindi mo man lang ako maintindihan. Lagi naman kitang iniintindi. Pero sobra na tong ginagawa mo Kung hindi mo matiis ang kalat, edi ikaw na lang maglinis. Alam mo naman na may trabaho ako Gusto ko rin magpahinga pag day off ko. Tapos gusto mong ako pang gumawa dito sa bahay? Para ka kasing babae putak ng putak. Lagi ka nalang galit kapag uuwi.
Sino naman kasi hindi magagalit? Tuwing uuwi ako, daratnan kong makalat ang bahay. Nagagawa mo naman maglinis dati. Bakit ngayon hindi na? Tama na nga. Pagod ka na nga pero may gana ka pang magalit. Baka dahil sa'yo malasin ang bahay na to. Pasalamat ka, buntis ka. Dahil kung hindi... Kung hindi, ano? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko, ha? Sige, saktan mo ko! Bahala ka nga! Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Napakaduwag mo talaga. Mas gusto mo pang umalis kaysa pag-usapan ng problema natin. Tuwing meron kaming hindi na pagkakasunduan ng asawa ko, si Aling Mira lang ang takbuhan ko. Para ako nagkaroon ng pangalawang ina sa katauhan niya. Pinapakalma naman niya ang kalooban ko at binibigyan ng payo na akala ko para sa kabutihan ko. Pero hindi ko namamalayan na ang mga sinasabi niya nagiging dahilan para mas lalo pa kami mag-away na mag-asawa. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-overtime ako sa trabaho eh. Hindi mo man lang inisip na buntis ako at walang kasama dito? Kesa naman umuwi ako na maaga. Tapos darating ako na makalat ang bahay. Tapos wala pang pagkain akong dadatnan. Nagdadahilan ka lang yata eh. Baka naman may babae ka na sa trabaho mo. Pwede ba, Nora? Pagod ako at gusto ko na magpahinga. Kita mo na? Umiiwas ka. Hindi ako umiiwas. Palibasa kasi maghapong ka lang rito. Hindi mo ramdam ang pagod ko sa maghapong trabaho. Sinusumbatan mo ba ako, ha? Alam mo, nagdadalang tao ako. Paano ako makakapagtrabaho, ha? Hindi ko naman sinabi na magtrabaho ka. Pero kahit man lang sana dito sa bahay, kumilos ka. Nakakawalang gana naman kasing umuwi dito, lalo na pag ganito ang madadatnan mo. Kumuha ka sana ng kasambahay kung gusto mong laging malinis ang bahay na to. Kita mo yung mga sinasabi mo. Magtapat ka na lang kasi na kaya hindi ka umuwi ng maaga dahil may babae ka sa trabaho mo. Ano bang utak meron ka, ha? Huwag mo ako niloloko, Raymond. Baka iwan kita at hindi mo na makita ang anak natin. Huwag mo ko tinatakot, ha? Akala mo naman kaya mo na sarili mo. Sa gitna ng pagtatalo namin ni Raymond, bigla na naman bumukas ang ilaw sa tapat namin. Hindi pa ako nakakabili ng makapal na kortina. Kaya tumatago sa may bintana namin ang liwanag nun. Talagang nananadya ang mga yun, ah. Hayaan mo na lang. Mabuti nga may ilaw sila sa labas eh. Anong hayaan? Namimihasa na ang mga yun eh. Hindi porke tayong umuupa, lagi na lang tayong makikisama. Baka naingayan sila sa pagtatalo natin kaya nagbukas ng ilaw. Wala akong pakialam kung naiingayan man sila sa pagtatalo natin. Nandito naman tayo sa loob ng bahay natin, ah. Uy, saan ka pupunta? Gabi na, bumalik ka nga rito. Dora, ano ba ang gagawin mo? Pagsasabihan ko lang sila. Sinabi nang hayaan mo na lang sila eh. Lumabas nga kayo dyan! Naririnig niyo ba ako? Alam kong gising pa kayo! Dora, ano ba? Nakakahiya yung ginagawa mo. Huwag kang makialam. Meron nang nagbubukas ng pinto. Ay, pasensya na po kayo, Aling Clara. Bakit ba ang hilig niyong magbukas ng ilaw? Napakaliwanag, oh. Hindi ba kayo nasisilaw? Noon pa naman ginagawa na namin to. Dahil kung napansin mo, wala tayong poste ng ilaw. Ang sabihin niyo, papansin kayo. Masyadong matalas ang dila mo, iha. Mag-iingat ka. Baka yan ang magpahamak sa'yo. Pumasok na tayo sa loob ng bahay, nakakahiya ka na eh. Sila dapat ang mahiya. Nananahimik tayo sa bahay natin. Sila ang perwisyo sa mga kapitbahay. Pasensya na ulit, Aling Clara. Pumasok na po kayo sa bahay nyo. Ako na ang bahala sa asawa ko. Huwag mong hayaan na ikaw ang kontrolin ng asawa mo, iho. Anong sinabi mo? Hayaan mo na. Pumasok na nga si Aling Clara sa bahay nila eh. Nakakabuisit ang matandang yon. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Pati matanda pinapatula mo. Wala ka ng respeto. Hindi pa rin humupa ang galit ko. Lalo pa nga yung tumindi dahil sa kapitbahay namin. Mula rin ng gabing yun, lagi na kami nagtatalo tuwing umuwi siya galing trabaho. Kahit anong sabi kong hindi niya kailangan mag-overtime, hindi ko pa rin siya mapigilan. Dahil si Aling Mira lang ang nakakausap ko, sa kanya lang ako lagi dumadaing. Tama nga ako.
May ibang babaeng kinalolokohan ng asawa mo kaya bigla siyang nagbago. Ganun naman talaga ang lalaking nagloloko eh. Madalas na babae ang hinahanapan nila ng butas para hindi sila mabuko sa ginagawa nila. Ano po gagawin ko, Aling Mira? Hindi ko po kaya mawala siya. Ang lalaki kasi kapag nabaling na sa iba ang paningin nila, mahirap na ulit makuha ang loob. Lahat po gagawin ko para bumalik ulit sa akin ang asawa ko. Mabuti nga hindi ka pa niya iniiwan eh. Yung iba nakikisama na talaga sa kabit nila. Hindi niya magagawang sumama sa babaeng yun. Oras na malaman ko kung sinong kabit niya. Umanda sa akin ang babaeng yun. Huwag ka lang magsawa na kumprontahin siya. Aamin din ang asawa mo kapag napagod na sa kakatanggi. Paano po kung umamin nga siya na may ibang babae? Anong gagawin ko? Eh di ireklamo mo sa barangay na magtanda. Parang nakakahiya naman po yun. Baka sabihin naman nila, problemang mag-asawa ay kailangan ko pa bang isumbong sa kanila? O di kaya pumunta ka sa trabaho niya. Hulihin mo siya sa akto. Parang mas okay po yan. Sapat nang mapahiya sila sa harap ng maraming tao. Huwag kang magpapaape dahil lang wala kang trabaho. Hindi po talaga. Salamat po sa inyo ha. Kahit papaano, gumagaan ang pakiramdam ko. Dahil may nasasabihan ako ng problema ko. Sabi ko nga sa'yo para nakitang anak. Siya nga pala. Kumusta yung dalawang matanda sa tapat nyo? Nasugod ko nga pala sila nung gabi na nag-aaway kami ni Raymond. Mag-iingat ka sa kanila. Ayoko sanang sabihin to pero palagay ko kailangan mo na rin malaman para mas lalo ka mag-iingat. Ano pa po ang alam niyo tungkol sa kanila? Usap-usapan na to noon pa man. Yung si Aling Clara daw gumagamit ng itim na karunungan. Sumagi kasi sa isip ko na baka dinadasalan niya si Raymond para lumayo sa'yo. Hindi na po nakakapagtaka. Sa itsura pa lang nila, mukha na silang mangkukulam. Huwag mong babanggitin kahit kanino ha. Kahit pa sa asawa mo tungkol sa sinabi ko sa'yo. Minsan na kasi kung pinagbantaan ng mag-asawang yun eh. Huwag po kayong mag-alala. Wala akong sinasabi sa asawa ko. Lahat ng sinasabi niya sa akin hindi lumalabas. Salamat. Alam ko mapagkakatiwalaan ka talaga. Alam ko naman po kasi na meron talagang itinatago ang mag-asawang yun. Kahit hindi niyo pa sabihin sa akin. Huwag kang basta pupunta sa bahay nila. Baka pati yung dinadala mo dasalan din nila. May alam po ba kayong pangontra para hindi nila masaktan ang magiging anak ko? Magtatanong ako sa isa kong kakilala. Patuloy pa rin sa pag-uwi ng gabi si Raymond. Katwiran pa rin niya dahil sa overtime. Pero hindi ako naniniwala. Nang hindi na ako nakatiis, pinuntahan ko na siya sa trabaho niya. Nag-eskandalo ako at pinaiya siya sa harapan ng mga kasama niya. Kahit ganun ang ginawa ko, hindi pa rin siya umamin. Sira na ba ang ulo mo? Ha? Bakit pumunta ka sa trabaho? Dahil sa ginagawa mong panloloko, araw-araw akong nalolokas na sa pag-isip. Sinabi ko na sa'yo na wala akong babae. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko na may babae ka. Bakit hindi ka pa kasi umamin? Wala nga sabi akong babae. Puro trabaho lang iniisip ko para sa inyo na magiging anak natin. Ito nga ang pagbubuntis ko ang dahilan kung bakit ka nang bababae. Umamin ka na kasi! Wala akong aaminin sa'yo dahil wala naman talaga. Galing ka na sa trabaho. Wala ka naman nakita na kasama kong babae, di ba? Magaling ka lang kasing magtago. Alam mo, sawan-sawa na ako sa pagbubunga mo. Mabuti pa, umuwi ka na lang sa probinsya natin. Hayaan mo na lang ako ditong mag-isa. Para ano? Maging libre na kayo ng babae mo? Hindi ako papayag. Sobra na kasing ginagawa mo eh. Sa tingin mo kaya, magandang ginawa mong pagpunta sa trabaho ko, ha? Desperada na kasi ako. Sige, para matigil na yung pagdududa mo, mabuti pa umalis na lang ako sa trabaho. Bumalik na lang tayo sa atin. Magtiis tayong magdildil ng asin.
Wala ka namang darat na trabaho doon. Ano, hahayaan mo na lang kami na mamatay sa gutom, ha? Ayaw mo naman palang umuwi tayo dun eh. Eh di tumigil ka sa panggugulo mo. Ikaw ang tumigil sa pambababae mo. Kapag hindi mo pa iniwan ang babaeng yun, ipapatawag na kita sa barangay. Mabuti pa nga, para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Naiiling na lang si Aling Clara na naririnig ang pagtatalo naming mag-asawa. Sa kabila ng pagbabanta ko kay Raymond, hindi ko pa rin siya napigilan sa pag-uwi ng gabi. Kahit malaki ang sahod na ibinibigay niya sa akin dahil sa overtime niya, hindi pa rin mawala-wala ang pagdududa sa akin. Kahit malaki na ang naiipon namin, parang hindi pa rin ako masaya. Mas lalo ako nalulunod sa lungkot at selos. Ang tigas talaga ng pagmumukha ng asawa mo. Sinabi niyo pa. Sinugod ko na po siya sa trabaho, pero ang galing nilang magtago ng babae niya. Natural, hindi sila magpapahuli sa'yo. Gusto ko na nga siyang ipatawag sa barangay para lang umamin siya. Mabuti pa, gawin mo na lang. Huwag kang papayag na ginagawa kang tanga ng asawa mo. Gagawin ko na po yan. Akala niya matatakot niya ako sa mga sinasabi niyang umuwi na lang kami sa probinsya namin. Siya pa talaga ang nanakot Sampulan mo na kasi para malaman niya kung sino ang dapat matakot. Tandaan mo na ikaw ang nasa tama. Aling Mira, pwede niyo ba akong samahan kay Kapitan? Oo naman. Pero ikaw lang dapat ang makipag-usap. Hindi kasi ako pwedeng makialam Opo, ako naman ang makikipag-usap. Nang araw na yun pumunta ako sa barangay hall para kausapin si Kapitan. Nagkataon namang nandun siya. Sinabi ko ang problema ko sa asawa at sa huli nagdesisyon siyang ipatawag kami pareho. Nang malaman yun ni Raymond, galit na galit siya sa akin. Isang katangahan daw ang ginawa ko. Alam mo bang malaking kaabalahan ang ginawa mo sa akin? Aabsent ako sa trabaho dahil sa ginawa mo. Ayaw mo kasing umamin Eh di sa harapan ni Kapitan tayo mag-usap. Nung una, pilit kitang iniintindi dahil baka lang kasi sa pagbubuntis mo. Pero sa tingin ko, yan na talaga ugali mo. Hindi talaga sa pagbubuntis ko, kundi dahil sa'yo. Hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Hindi ka pa nakontento sa akin, nagawa mo pa talagang mambabae. Hindi ako sisipot sa barangay. Magsawa ka. Hindi ko bibigyan ng kahihiyan na sarili ko. Sa gagawin mo, para mo na rin sinabi na totoo ang hinala ko sa'yo. Wala na akong pakialam sa kung ano man ang gusto mong sabihin sa akin. Bahala ka na. Hindi ako titigil hanggat hindi ka humaharap sa barangay. Isipin mo, hindi lang akong mapapahiya, pati ikaw sa gagawin mo. At isa pa, pag-aayusin lang naman nila tayo Bakit kailangan pang paabutin doon? Pwede naman tayo mag-usap dito sa bahay. Mas gusto ko doon para maipamukha ko rin sa'yo na hindi mo ako pwedeng gawing tanga. Siguro kung ano-ano sinasabi sa'yo ni Aling Mira. Hindi ka naman kasi dati ganyan Nagmamalasakit lang siya sa akin. Maswerte nga tayo sa pagkakaroon ng mabait na kapitbahay na tulad niya. Mabait ba yun sa'yo? Sinisira niya ang pagsasama natin sa mga sinasabi niya sa'yo? Wala siyang ginagawang masama. Kailangan ko siyang kausapin. Para ano? Aawayin mo yung tao na nag-iisang kakampi ko? Tatanungin ko lang siya kung anong motibo niya. Wala siyang masamang intensyon. Gusto lang niyang tumulong. Kung totoo yan, hindi niya gugustuhin na maghiwalay tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, kakausapin ko siya. Pinuntahan nga ni Raymond si Aling Mira pero sarado ang bahay nito. Wala naman siya mapagtanungan ng mga kapitbahay dahil sarado ang mga bahay nila. Maliban sa may kalayuan na rin sa tinitirhan nito. Hindi rin sumipot si Raymond nang ipatawag siya. Sa pangatlong pagpapatawag, napilitan na lang siyang pumunta. Dahil sa trabaho din na lang imbitasyon galing kay Kapitan. Pagdating nga doon, itinanggi niya ang mga paratang ko at mahinahon siya nagpaliwanag. Pinagkasundo lang kaming dalawa. Pero mula nun, naging malamig na ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Madalang na lang niya akong kausapin. Aling Clara,
Ginulat niyo naman ako sa pagsulpot niyo rito sa bahay ko. Masarap ba sa pakiramdam na nakakasira ka ng pagsasama ng mag-asawa, ha? Hindi ko kayo maintindihan. Huwag ka lang tumanggi pa. Dahil sa panunulsul mo kay Nora, nagkakagulo sila mag-asawa ngayon. Naglalabas lang naman ng saloobin si Nora sa akin eh. Nakikinig lang naman ako sa kanya. Kung wala ka masamang motibo, sana tama ang pinayo mo kay Nora. Puro kabutihan niya po ang sinasabi ko sa kanya. Hindi ko na problema kung ayaw niya makinig sa akin. Tigilan mo na ang ginagawa mo. Baka pagsisihan mo yan balang araw. Hindi niyo na ako matatakot pa. Matanda na kayo at mahina. Yan ang akala mo. Huwag mo sabihin hindi kita binalaan. Dahil sa ginagawa sa aking pambabaliwala ni Raymond na baling sa online sugal ang atensyon ko. Si Aling Mira din na nag-udyok sa akin na magsugal para makalimutan ko ang ginagawa sa akin ng asawa ko. Ang ginamit ko doon yung ipon namin para sana sa panganganak ko. Nagbabaka sakali din kasi ko na baka madoble o matriple yun. Gusto ko kasing lumaki ang ipon namin para pwede na kaming bumalik sa probinsya at magnegosyo na lang. Hindi na niya kailangan pang bumalik sa trabaho. At hindi na rin sila magkikita ng babae niya. Pero hindi ko inaasahang matatalo ako ng sunod-sunod. Hanggang mapansin ko na ubos na pala ang pera namin. Nascam po yata ako, Aling Mira. Minsan kasi hindi pa ako nanalo eh. Naubos na ang ipon namin ni Raymond. Hindi yun scam. Talaga yatang malas ka sa sugal eh. Ano po ang gagawin ko? Sigurado na magagalit si Raymond kapag nalaman niyang naubos na ang ipon namin. Ang maipapayo ko lang sa'yo, magsugal ka ulit ng isa pang beses. Malay mo bumalik ang natalo sa'yo. O di kaya mas dumoble pa. Wala na po akong perang hawak. Paano pa po ako tataya? Di ba malapit na ang sahod ng asawa mo? Gamitin mo ang pera na yun. Kapag natalo pa po ako, wala nang matitira sa amin. Yun lang ang tanging paraan na naiisip ko para mabawi mo lahat ng perang naipatalo mo. Kapag bumalik at mas malaki pa ang pera na yun, siguradong matutuwa ang asawa mo. Makakapagnegosyo na kayo sa inyo gaya ng plano mo. Tama po kayo. Nararamdaman ko naman na mananalo na ako sa pagkakataong ito. Ganyan dapat. Laging positibong mag-isip. Nung sumahod si Raymond, lahat ng perang ibinigay niya itinaya ko. Pero ganun na lang ang panlulumo ko nung matalo ako ulit. Nakaramdam din ako ng takot. Wala na rin kasi kaming bigas at sa isang araw na rin ang bayaran ng bahay. Bigla ko rin naalalang hindi pa pala ako nakakabayad ng ilaw at tubig namin. Agad akong pumunta ka na Aling Mira pero wala siya sa bahay nila. Ilang sandali pa ako naghintay baka sakaling may pinuntahan lang at pabalik na rin. Pero hanggang sa mainip ako at umuwi na lang. Sa mga oras na yun, takot ang nangingibabaw sa akin kung paano ko haharapin ang galit ni Raymond. Oh, bakit walang ilaw? Ngayon lang ba nag-brownout? Naputulan tayo kanina. Ha? Paano nangyari yun? Di ba nasa iyo yung pambayad? Nakalimutan ko kasing magbayad eh. Huwag mo sabihin pati tubig nakalimutan mo rin. Oo eh. Pambihira ka naman talaga oh. Alam mo, importante ang mga yun eh. Ako na lang magbabayad bukas. Bigay mo na lang yung pera. Idadaan ko bago ako pumasok sa trabaho. Ano nga pala ang ulam? Hindi pa ako nakakapagluto. Ha? Bakit hindi ka nagluto? Naubusan na rin ba tayo ng gas? Wala na kasi tayong bigas at wala rin akong perang pambili ng ulam natin. Ha? Ano ka mo? Di ba kabibigay ko lang sa'yo na sahod ko? Naubos agad eh. Wala na rin tayong pambayad ng renta ng bahay. Yung ipon natin. Naubos na rin yun. Paano naubos?
Alam mo, nagpapakahirap ako sa trabaho para makapag-ipon para sa panganganak mo. Anong ginawa mo sa pera? Ipinansugal ko. Akala ko kasi mapapalago ko eh. Kailan ka pa natutong magsugal? Saan ka nagsusugal? Sa online, hindi mo kasi ako pinapansin kaya doon nabaling ang atensyon ko. Hindi ko naman alam na malululong ako eh. Kasalanan ko na naman. Puro na lang ako sinisisi mo sa mga mali mong desisyon. Patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadya eh. May babalik pa ba ng paghingi mo ng tawad ang perang pinaghirapan ko? Ha? Hindi ka talaga nag-iisip kahit kailan. Siguro si Aling Mira na naman ang nagsulsul sa'yo na magsugal. Wala ka ba talaga sariling pag-iisip, ha? Anong gagawin natin ngayon? Matutulog ba tayong gutom? Gumagawa naman ako ng paraan. Hihiram sana ako kay Aling Mira kaya lang wala siya sa kanila. Bakit kasi mas ibang tao pang pinaniniwalaan mo kaysa sa akin na asawa mo? Tignan mo tuloy nangyari. Nagkandaletse-letse ang buhay natin. Makakabawi pa naman tayo. Paano tayo agad makakabawi? 2 buwan na lang manganganak ka na. Hindi mo man lang inisip ang kalagayan mo bago mo pinatalo ang ipon natin sa sugal. Nascam nga ako. Ginusto mo talagang magsugal. Hindi ka na-scam! Natulog kaming walang laman ng tiyan. Nakahiga na ako nang maramdaman ko nagtimpla na lang ng kape si Raymond. Alam kong kumakalamang sikmura niya. Yun nga lang tinitiis niya ang gutom. Kinabukasan hindi ko siya nagisnan. Naglinis na lang ako ng bahay at plano ko rin puntahan si Aling Mira. Kung hanggang mamaya hindi pa ako makakakain, baka makasama na sa pinagbubuntis ko. Saktong nakatapos na akong maglinis. Dumating naman si Raymond na may dalang bigas, delata at noodles. Saan ka kumuha ng pinambili mo niyan? Galing ako kay na paring Benny. Sinabi mo ba lahat sa kanila? Oh, dahil magtataka ang mga yon kung bakit kasasahod ko lang wala na agad akong pera. Nakakahiya naman. Baka kung anong isipin nila. Imbis na protektahan mo ko, pinasama mo pa ako sa mga kaibigan mo. Kailangan ko rin na mapagsasabihan dahil parang sasabog na ako. Hindi mo man lang inisip ang kahihiyan natin. Ngayon ka pa nahiya. Samantalang nung pinabarangay mo ko, hindi mo man lang inisip ang kahihiyan ko, ang nararamdaman ko. Alam mo naman ang dahilan ko kung bakit ko yun ginawa. Napatunayan mo ba kung may babae ako? Di ba hindi naman? Magtatrabaho ako para maibalik yung pera natin. Hindi ka na naman nag-iisip. Alam mong buntis ka at malapit na manganak tapos sasabihin mo magtatrabaho ka? Eh anong gusto mong gawin ko? Wala kang gagawin! Mula pa naman noon, hindi ka na nakakatulong sa akin eh. Ang alam mo lang, magreklamo sa mga kapitbahay natin. Inaamin ko naman ang mga pagkakamali ko. Hindi mo kailangang ipamukha sa akin na wala akong silbi. Mula ngayon, hindi ka na hahawak ng pera ko. Ano? Naging asawa mo pa ako kung hindi mo naman sa akin pahahawakin ang pera mo. Wala na akong tiwala sa'yo. Baka kung saan mo padalin. Hindi na nga ako magsusugal ulit. Natuto na ako sa pagkakamali ko. Wala akong nagawa sa desisyon na yun ng asawa ko. Kasalanan ko naman talaga. Alam kong nahihirapan din siya kung saan kukuha ng pera na pambayad ng upa. Sa lahat ng pinagdadaanan ko, si Aling Mira pa rin ang nagiging sandalan ko. Buo pa rin ang tiwala ko sa kanya. Pasensya ka na kung wala akong may tutulong sa'yo, ha? Hindi naman lingid sa'yo na umaasa lang ako sa mga anak ko eh. Dito ka na lang kumain. Dun man lang makatulong ako sa'yo. Naiintindihan ko naman po kayo. Sa totoo lang duda ko sa desisyon ng asawa mo na hindi ka napahawakin ng pera. Baka ginamit lang niyang dahilan yun para ang kabit na niya ang humawak ng sahod niya. Nagugulahan na po ako, Aling Mira. Huwag kang pumayag, lalo na mga anak ka na. Isa pa nga po yan sa inaalala ko. Plano kasi namin sa ospital ako manganak para hindi ako mahirapan. Naubos na po ang ipon namin. Hindi ka dapat binibigyan ng alalahanin ng asawa mo. Pero ano tong ginagawa niya?
Binibigyan kanya ng sama ng loob. Siya nga ang dahilan kung bakit ka nalulung sa sugal eh. Sa tingin ko po, lalo nang lumalayo yung loob sa akin ni Raymond, baka dahil lang sa magiging anak namin kaya hindi pa niya ako iniiwan. Para hindi ka agrabyado, kunin mo sa kanya ang sahod niya. Ipagpilitan mo sa kanya ang karapatan mo bilang asawa. Opo, gagawin ko po yan. Ganyan nga. Kailangan maging palaban ka. Huwag kang papayag na maging sunod-sunuran lang sa kanya. Hindi ko rin po maiwasan na sisihin ang sarili ko sa nangyayari. Wala kang kasalanan. Yan ang itanim mo sa isip mo. Walang dapat sisihin kundi si Raymond. Dahil sa mga panunulsol sa akin ni Aling Mira, lalong lumakas ang loob ko para ipilit ang karapatan ko. Kaya nang sumapit ang araw ng sahod ni Raymond, sinabi ko sa kanya na kailangan ko pa rin hawakan ng sahod niya. Pero hindi siya pumayag. Nagkaroon ulit kami ng matinding pagtatalo. Bakit pinipilit mo na ikaw ang humawak ng sahod ko? Para ano? Itaya mo na naman sa online sugal na yan? Karapatan ko bilang asawa mo na hawakan ng sahod mo. Bakit kasi ayaw mo ibigay? Siguro mas gusto mo na yung kabit mong humawak, no? Wala akong kabit! Kahit itanong mo pa kay Maring Ira, magkasama kami sa trabaho. Sa tingin mo kaya hindi yun magsusumbong sa'yo, ha? Magkasama kayo ni Ira? Oo, kaya imposible ang sinasabi mo. Alam mo ba, kilala nila si Aling Mira. Sulsulera daw talaga ang matandang yun. Marami ng sinirang relasyon dahil siguro sa inggit. Hindi yan totoo. Mabait si Aling Mira. Matagal ko ng mga kaibigan sina Ira at Benny. Sa tingin mo kaya magagawa nilang magsinungaling sa akin, ha? Ikaw kasi, utu-utu ka. Pinakitaan ka lang ng kabaitan, naniwala ka naman agad. Hindi naman yan pinag-uusapan natin eh, kundi ang sahod mo na gusto kong ako ang hahawak. Kapag pinagpilitan mo yung gusto mo, iiwan kita. Hindi mo magagawa yan. Paano ang anak natin? Siya na lang ang dahilan ko para hindi ka tuluyang hiwalayan. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo ng pakikinig sa matandang yun. Kung iniisip mo na iiwasan ko si Aling Mira, nagkakamali ka. Siya na lang ang nakikinig sa akin. Kung gano'n mamili ka, ako o ang sulsulerang matandang yun? Bakit kailangan mo akong papiliin pa? Alam mo, naiinip ako dito sa bahay at siya lang ang tangi kong nakakausap. Mula nang makilala mo siya, ang laki na ng pinagbago mo. Kaya kailangan mong mamili. Nang hindi ako nakapagsalita, lumabas siya ng bahay. Baka pupunta siya sa kumpare niya para magpalipas ng oras. Naisip kong hindi na yata kami magkakaayos pa. Imbis na kasi magkabati kami, lalong lumalala ang alitan namin. Dahil hapon na rin naman at hindi na mainit, naglakad-lakad na lang muna ako sa tapat ng bahay namin. Napansin ko kasing namamanas na ako. Kung gusto mo magkaayos kayong mag-asawa, huwag ka makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Nakakagulat naman po kayo. Basta-basta na lang kayong sumusulpot. Pasensya ka na kung nagulat kita. Bakit po ba kayo nakikialam sa problema naming mag-asawa? Nung hinayaan mo makapasok sa buhay niyo si Mira, hindi na naging problemang mag-asawa kinakaharap niyo ngayon. Nagbibigay lang po si Aling Mira ng payo sa akin. Kung totoo yan bakit lalo kayo nag-aaway ng asawa mo? Si Raymond po kasi ang problema. Ang dami niyang ginagawa na hindi ko gusto. Mabuting asawa si Raymond. Maswerte ka dahil bihira na ang ganun lalaki sa panahon ngayon. Kilala ko si Mira. Wala siyang hinangad kundi kasamaan sa kapwa niya. Huwag kang palinlang. Pasensya na po. Bigla kasing sumakit ang tiyan ko. Papasok na ako sa loob ng bahay. Sandali lang. Kung ako sa iyo pumunta ka na sa ospital. Hindi maganda ang lagay ng dinadala mong sanggol. Hindi ako nakinig kay Aling Clara. Nahiga na lang ako baka sakaling mawala rin ng sakit. Pero nung tanghali na lalong tumitindi ang kirot. Kaya ko pa naman maglakad kaya pinuntahan ko si Aling Mira para magpasama sa ospital.
Nakikita naman niyang nahihirapan na ako pero nagdahilan siya na may importanteng gagawin. Pagkatapos pumasok na siya sa loob ng bahay niya. Hindi ako makapaniwalang basta na lang niya ako iiwan. Wala akong nagawa kundi umuwi na lang. Malapit na ako sa bahay nang maramdaman kong dumidilim na ang paningin ko. Buti na lang may mga kamay na umalalay sa akin. Butil-butil na rin kasi ang pawis ko noon. Akala ko iuwi niya ako sa bahay. Nagulat na lang ako na pinasakay ako sa tricycle at inihatid sa ospital. Salamat sa Diyos, gising ka na. Si Aling Clara, siya na ang nagdala sa akin dito. Umuwi na siya kanina nang masigurong maayos na ang lagay mo. Raymond, ang anak natin. Nasa loob pa lang siya ng sinapupunan mo. Wala na siyang buhay. Patawarin mo ko. Hindi ko naingatan ang baby natin. Kasalanan ko lahat. Tumahan ka na. Makakasama sa'yo ang pag-iyak. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Walang dahilan para magalit ako sa'yo. Tama ka nga sa sinabi mo kay Aling Mira. Hindi man lang niya ako tinulungan kanina. Para bang iniiwasan niya ako? Parang alam na ni Aling Clara ang mangyayari. Kaya nagbabala na siya na ingatan kita. Hindi ko lang kasi sineryoso ang sinabi niya. Malaki ang utang na loob ko kay Aling Clara. Sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan sa kanya, siya pa talagang nagmalasakit sa akin. May pagkakataon ka pa naman para bumawi sa kanya. Maging mabait ka na sa kanilang mag-asawa. Oo, magiging mabait na ako sa kanila. Hihingi din ako ng tawad sa inasal ko sa kanila noon. 2 araw pa kami sa ospital. Sinabi rin ni Raymond na dinala ni Aling Clara ang sanggol nung umuwi ito. Ang matanda na lang daw ang bahalang maglibing. Pagdating sa inuupahan namin, nakaramdam na naman ako ng matinding lungkot dahil sa pagkawala ng anak namin. Nang masiguro namang pwede na akong iwan, pumasok na sa trabaho si Raymond. Kayo po pala, Aling Clara. Kumusta ka na? Dinalhan nga pala kita ng bulalo. Ayos na po ako. Salamat po sa dala ninyo. Nag-abala pa talaga kayo. Wala yun, iha. Mainam yan para makahigop ka ng sabaw. Salamat din po pala sa pagdadala ninyo sa akin sa ospital. Hindi ko po sukat akalain na kayo pa ang tutulong sa akin. Papunta ka pa lang kay Mira, sinundan na kita. Alam ko naman kasing hindi ka niya tutulungan eh. Oo nga po. Hindi nga po ako makapaniwala. Kahit nakikita na niyang nahihirapan na ako, pinagsarhan pa rin niya ako ng pinto. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Mas matindi pa sa panganganak ang nangyari sa'yo. Baka mabinat ka. Opo, tatandaan ko po ang sinabi ninyo. Huwag ka na ulit papalin lang kay Mira. Kahit magtanong ka sa mga taga rito, siya talaga ang iniiwasan ng mga taga rito. At hindi kami mag-asawa. Alam ko marami siyang paninirang sinabi tungkol sa amin. Pasensya na po kayo kung nahusgahan ko na agad kayo. Ang sakit pa ng mga sinabi ko. Kalimutan mo na. Hindi naman ako nagtatanim ng galit sa kapwa ko eh. Siya nga pala. Ibalik mo na kay Mira ang halaman na ibinigay niya sa'yo. Nababalot pa rin ako ng lungkot. Pilit ko lang itinatago kay Raymond. Nagpapalakas na rin ako para makapagtrabaho. Gusto ko kasing makaipon para maibalik sa asawa ko ang perang naipatalo ko sa sugal. 2 linggo na rin ang nakakalipas nang maisipan kong puntahan si Aling Mira. Naabutan ko siyang naghahalaman. Ibinaba ko sa harapan niya mismo ang halamang ibinigay niya noon. Nora! Ikaw pala. Oh, bakit dala mo ang halaman na yan? Ibinabalik ko na po sa inyo. Sa'yo na yan. Hindi ko naman binabawi eh. Kung alam ko lang po na magdadala ng kamalasan ng halaman na yan, hindi ko na po sana tinanggap. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi niyo man lang ba ako kukumustahin? Kumusta ka na? Mukhang maayos na naman ang lagay mo ngayon ah.
Salamat kay Aling Clara na hindi nagdalawang isip na tulungan ako at dalhin sa ospital. Alam ko nagtatampo ka sa akin dahil hindi kita tinulungan noon. Sana naman maintindihan mo ko. Masama din kasi ang pakiramdam ko ng araw na yun eh. Kilala ko na po kayo. Inalam ko na sa mga taga rito ang tunay niyong ugali. Kahit na wala ang anak namin ni Raymond, salamat na rin at nakilala ko na kung anong tunay niyong kulay. Nagkakamali ka. Hindi mo pa ko lubusang kilala. Hindi niyo na po ako mapapaniwala sa pagkukunwari niyong kabaitan. Tandaan mo, Nora. Ilang beses din kitang pinatuloy sa bahay ko at pinaghandaan ng makakain. Sana tumanaw ka rin ng utang na loob. Muntik niyo na rin sirain ang pagsasama naming mag-asawa. Hindi ko nakasalanan kung madali kang mapaniwala sa mga sinasabi ko. Nagpapasalamat na rin po ako sa inyo dahil hindi nakakainip ang pagtira namin dito sa lugar na to. Siguro aalis na rin kayo gaya ng iba. Wala po kaming balak na umalis ng asawa ko, gaya ng mga ginawa niyo ng masama. Bukas pa rin naman ang bahay ko kung gusto mong bumalik at makipagkwentuhan. Huwag na po kayong umasa. Nawala ng mabait na aura nito. O baka ako lang ang nakakakita dahil yun ang gusto niyang paniwalaan ko. Bigla ko tuloy naalala ang mag-asawa noon. Naisip ko baka isa rin sa muntikan ng masira ng babae. Nang sumunod na araw, naging tahimik naman ang buhay namin ni Raymond. Hindi naman pala nakakainip sa loob ng bahay kaya hindi ko kailangan mangapit bahay pa. Hiring ba sa inyo? Gusto mo na bang magtrabaho? Oo sana, gusto ko rin kasing makatulong sa'yo para mas mabilis tayong makaipon. Baka kasi hindi mo kayanin. Maghintay ka pa kahit ilang buwan. Hindi mo kailangan magmadali. Nahihiya kasi ako sa'yo. Alam ko baon ka sa utang dahil sa akin. Obligasyon ko naman yon bilang asawa mo. Kahit na, ang dami kong kahihiyan na ibinigay sa'yo. Pinaghinalaan pa kitang may babae. Nasaktan ako sa mga ginawa mo. Pero mahal kita. Kaya matagal na kitang pinatawad. Pangako, hindi na mawawala ang tiwala ko sa'yo. Mabuti naman. At natauhan ka na. Habang naghihintay ako kung kailan ako papayagan ni Raymond na magtrabaho, sinubukan ko rin makipaglapit kay Aling Clara. Mas lalo ko napatunayan na hindi totoo ang mga paninira ni Aling Mira sa mag-asawa. Nakapasok din ako sa bahay nila. Simple lang ang ayos at kumpleto sa gamit. Napag-alaman ko rin na nasa malayo ang mga anak nila. Madalas sa Pasko lang sila dinadalaw. Namimiss ko nga rin sila eh. At ang mga apo namin. Bakit hindi po sila dito tumira? Ang gusto kasi nila iwanan namin ang bahay na to. At sa isa naming anak na nag-aalok na doon na kami tumira. Yun naman po pala, mas masarap pa rin po kapag sama-sama ang isang pamilya. Ang totoo niyan, pumayag na kami ni Pancho. Kaya lang nag-aalangan akong umalis. Bakit naman po? Kapag umalis kami, wala nang po protekta sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Nasisiguro ko gaganti sa inyo si Mira. Kilala ko siya. Maitim ang budhi ng taong yun. Ni katiting yata nakabutihan, wala ang babaeng yun eh. Kaya po ba nakakaalis sa mga tenant dito dahil sa inyo? Pinoprotektahan niyo din sila. Oo, iha. Pagkatapos nila mailigtas sa kapahabakan, mas pinipili na lang nila lumayo dahil sa payo ko. Dapat po siguro umalis na lang din kami ni Raymond sa lugar na to. Hindi ka basta makakalayo, iha. Nararamdaman ko may dasal na siya sa'yo nung pang nagbubuntis ka. May alam po ba si Aling Mira sa itim na karunungan? Oo, iha. Namana niya yun sa kanyang namayapang ina. Na ako naman na nagturo. Kilala niyo po pala ang nanay niya? Itinuring kong parang nakababatang kapatid ng kanyang ina. Hindi ko lang inaasahan na sa masamang paraan niya gagamitin ang kaalaman na ipinagkaloob ko sa kanya. At gayon din si Mira. Hindi na po kaya magbabago si Aling Mira? Hindi na, iha. Kailangan ko na siyang harapin. Kahit sa kanya lang maubos ang lakas ko. Ano po ba ang pwede kong maitulong sa inyo?
Ipagdasal mo na sana matapos na ang kasamaan ni Mira. Hindi ko maiwasan makaramdam ng lungkot at pag-aalala para kay Aling Clara. Hindi na bago sa amin ni Raymond ang tungkol sa mga taong may kaalaman sa karunungang itim. Ang ilan nga sa kanila ginagamit talaga para manira at pumatay ng tao, kapalit ng pera. May ilan na mas piniling manatiling lihim ang kaalaman para hindi sila katakutan ng mga tao. Hindi ko akalaing mararanasan ko dito sa lugar na to ang ganitong kababalaghan, na para sa ilan mahirap paniwalaan. Sinabi ko naman kay Raymond ang bumabagabag sa akin. Ang desisyon na naiisip niya, lisanin namin ang lugar na yun. Hindi pa daw ako pwedeng umalis, sabi ni Aling Clara. Nararamdaman daw niya na may orasyon sa akin si Aling Mira. Napakasama niya. Wala ka namang masamang ginawa sa kanya para gantihan ah. Sadya talagang may mga taong maiitim ang budhi. Hindi mahalaga sa kanila kung may nagawa mang masama sa kanila ang isang tao. Masaya sila kapag nakakasakit ng kapwa nila. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Alam ko naman yun. May kasalanan din ako sa nangyayari sa akin. Masyado ako nagtiwala at hindi ako nakinig sa'yo. Dito ka lang muna. May bibilin lang ako sa labas. Lingid sa akin pinuntahan ng asawa ko si Aling Mira para kumprontahin. Naabutan naman niya itong may kaaway na 2 babae. Sa tingin niya mag-ina ang mga yun. Pinagbibintangan nila ang matandang babae na kinulam ang asawa ng babae. Matinding batuhan din ng mga salita ang maririnig sa 2 panig. Hinintay muna ni Raymond na makaalis ang mag-ina. Pero meron pa rin naman ng mga nakikiusyoso. Pero wala na siyang pakialam sa kanila. Anong kailangan mo? Marami na po pala kayong atraso sa ibang tao. Gusto mo bang mapabilang sa kanila, ha? Kaya nga po ako nandito para pakiusapan kayo na tigilan nyo na si Nora. Nawala na kami ng anak at sobra na ang pagdurusa niya. Tama lang sa kanya na mawalan ng anak. Dahil hindi naman siya magiging mabuting ina. Ano sinabi nyo? Narinig mo ang sinabi ko? Hindi nga siya naging mabuting asawa sa iyo eh. Pero mo, hindi kanya nagawang pagkatiwalaan. Tapos na yon. Nagsisimula na kami ni Nora ng panibagong buhay. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayong dalawa. Habang ako malungkot na nag-iisa. Hindi namin kasalanan kung nag-iisa lang kayo sa buhay at malungkot. Tanungin nyo muna ang sarili nyo kung bakit nga ba kayo nag-iisa ngayon sa buhay. May mga tao kasing hindi makontento sa kung ano lang ang kaya kong ibigay. Ang sabihin nyo, sa sobrang sama nyo kaya walang makatagal sa inyo. Sige, pareho kayo ng asawa mo magdurusa sa gagawin ko. Kabado man, hindi na lang pinansin ni Raymond ang pagbabanta ng matandang babae. Nang makauwi, balisa na siya at parang malalim lagi ang iniisip. Nang mga sumunod na araw, madalas kong makita si Aling Mira na umaali-aligid sa bahay namin. Kapag nakita niya akong nakasilip sa may bintana, bibigyan niya ako ng nakakatakot na titig. Ang takot na nararamdaman ko ay unti-unting napapalitan ng galit. Bumabalik kasi sa akin ang ginawa niyang panlilinlang at ang pagkawala ng anak namin ng asawa ko. May bigla rin akong naisip na magandang gante para dito. Tinaon kong nasa trabaho si Raymond bago ko pinuntahan si Aling Clara sa kanila. Alam kong masama ang gusto kong mangyari. Pero sa tingin ko yun lang ang solusyon. Tama bang narinig ko? Gusto mong ipakulam si Vera? Tama po. Nitong nakaraang araw ko lang din po naisip na baka meron siyang inilalagay sa pagkain dahilan para makunan ako noon. Regular naman po kasi ako nagpapacheck up. Wala naman silang nakikitang diferensya sa sanggol sa sinapupunan ko. Posible rin ang sinasabi mo. Sa anak mo tumalabang sumpa na para dapat sa iyo. Gusto ko pong iganti ang nangyari sa anak ko. Kayo lang po ang makakatulong sa akin. Nakikiusap po ako para niyo ng awa o... O sige, pagbibigyan kita. Tandaan mo lang, ang anumang masamang hangarin sa kapwa, may balik to sa'yo. Hindi man ngayon,
Pero sa mga susunod na panahon, alam kong nakakatakot ang sinasabi ni Aling Clara sa pwedeng mangyari sa akin. Pero nabubulag ako sa galit at pagluluksa dahil sa pagkawala ng anak namin ni Raymond. Bago ko umuwi, nangako si Aling Clara na gagawin na nito ang matagal na dapat niyang ginawa. Nung gabing yun, binuksan na naman ni Aling Clara ang lahat ng ilaw nila sa labas ng kanilang bahay. Kung dati naiinis ako, ngayon hindi na. Tumatambay pa nga ako sa labas para tingnan lang ang mga ilaw. Mabuti, nagbukas sila ulit ng ilaw. Ang dilim naman talaga sa parting to eh. Oo nga, tsaka baka sa susunod na mga araw hindi na magbubukas ng ilaw ang mag-asawa. Ibinebenta na kasi ang bahay na yan at sa anak na nila sila titira. Malulungkot ako kapag umalis na sila. Sa edad din kasi nilang yon. Tama lang nakasama na nila mga anak nila. Lalo na si Ma'am Pancho na mahigit 80 na. Konting panahon na lang ang natitira sa kanila. Bakit kasi ngayon lang tayo naging malapit sa kanila? Sana noon pa. Siguro ayaw din nila maging malapit sa atin. Kaya parang hindi nila tayo pinapansin noon. Alam kasi nila na aalis na rin sila sa bahay na yan. Mas naiintindihan ko na sila ngayon. Siya nga pala. Nakausap ko kanina si Ira. Baka daw gusto mong magtrabaho sa garment. Mas madali daw ang trabaho dun. Oo ba? Kapag nandito kasi ako sa bahay, lalo lang ako nag-iisip. Malapit lang yun sa pinapasukan ko. Pwede kitang ihatid muna bago tumuloy sa trabaho. Pakisabi kay Ira, salamat kamo Personal mo na lang siyang pasalamatan kapag nagkita kayo. Nag-aalala din kasi siya sa'yo eh. Baka daw matulad ka sa kanya noon. Ano bang nangyari sa kanya? Nung ilang beses kasi siyang nakunan, nagkaroon siya ng depression dahil lagi lang siyang nasa bahay. Pagkatapos ng gawain bahay, lagi na lang siya nag-iisip. Hindi pala maganda yun. Kaya nga nagtanong-tanong siya sa mga kakilala kung saan hiring na magaan lang ang trabaho. Ang bait nilang mag-asawa. Maswerte ka sa pagkakaroon ng mga kaibigan na tulad nila. Kaibigan mo na rin sila. Parang kapatid na ang turingan namin. Kaya ganon din sila sa'yo. Nang mga oras na yon, habang nag-uusap kami ni Raymond, nagsasagawa na pala ng orasyon si Aling Clara. Hawak ang itim na libreta niya. Makailang ulit niyang binigkas ang mga salitang nakasulat sa pahina ng libro na hawak niya. Ang huling kandilang itim na nasa harapan niya, sinindihan na niya. Imbis na itim din ang mga patak nito, kasing tingkad yun ng kulay ng dugo. Sa bahay ni Aling Mira, hindi naman siya mapakali. Kanina pa siya pinagpapawisan ng malamig. Halos mabasa na nga ang suot niyang damit. Hindi rin siya makalabas ng bahay dahil tuwing tatangkain niya, merong lumilitaw na apoy sa harapan niya. Sumpain ka, Aling Clara! Alam kong ikaw may kagagawan nito. Masyado kitang minalit. Malakas ka nga talaga gaya ng sinasabi ni Inay noon. Pero hindi ako papayag na ganun mo lang ako kadaling matatalo. Gagantihan kita. Kinuha rin niya ang kahon kung saan nakalagay ang mga ginagamit niya sa pangungulam. Inihanda niya yun kahit nanginginig na ang mga kamay niya. Nang handa ng lahat, kinuha din niya ang maliit na libro na bigay sa kanya noon ng ina. Lagot ka sa akin, matanda ka. Dapat kasi nun ka pa namatay. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko naman si Nora at ang asawa niya. Bago ko magsimula sa bago kong trabaho, pinuntahan ko muna si Aling Clara sa kanila. Pagpasok ko, nakita ko na nakahanda na ang mga gamit nila. Nakaramdam naman ako ng lungkot. Dahil alam ko anumang oras aalis na silang mag-asawa. Aalis na po ba kayo? Bukas susunduin na kami ng anak kong lalaki. Sa bahay niya kami tutuloy. Bukas na rin po magsisimula ang trabaho ko. Hindi na pala tayo magkikita. Anumang oras pwede kayong pumunta sa bahay na lilipatan namin. Ibibigay ko sa iyo ang address mamaya. Mag-iingat po kayo lagi ni Mang Pancho. Sa sandaling panahon na nakilala ko kayo, napatunayan ko po kung gaano kayo kabuti.
Mag-iingat rin kayo ni Raymond ha. Magtiwala ka lang sa asawa mo. Ikaw lang ang babaeng mamahalin niya habang buhay, gaya ni Pancho. Opo, hindi na po ako magdududa sa kanya dahil lang sa sulsol ng ibang tao. Huwag niyo na rin alalahanin si Mira. Hindi na niya kayo magugulo pa kahit kailan. Siya nga pala. Isuot mo tong kwintas na to. Proteksyon yan laban sa mga iba't ibang elemento. Sa mga taong may inggit at pinagbabalakan ka ng masama. Makakatulong yan lalo na mag-uumpisa ka na sa trabaho mo. Iba-ibang tao makikilala mo doon. Maraming salamat po sa inyo, Aling Clara. Nagumpisa na akong magtrabaho noon nang makatanggap si Raymond ng masamang balita tungkol kay Aling Mira. Natagpuan daw ang wala ng buhay na katawan nito sa likod ng bahay niya. Inuuod na raw at napapaligiran ng mga bangaw. Marami ang nagsabi na bago ang araw na natagpuan nito, nakita pa nila ang babae na naglalakad na parang wala na sa sariling katinuan. Sa tabi ng bangkay nito ay ang mga ginagamit niya sa pangungula. Dahil tingin ng mga tao kampon siya ng dyablo, hindi pinayagan ng mga kaanak nito na maipasok ang labi nito sa loob ng simbahan. Hindi rin ito nabindisyonan. Sa abandonadong sementeryo din siya inilibing kasama ang mga gamit niya sa kulam. Sabi ng mga taga rito, barang daw ang ikinamatay ni Aling Mira. Matindi daw kasi ang barang dahil gumagamit ang gumawa nito ng mga insekto. Kapag daw pumasok na sa loob ng katawan ng biktima, hindi na nito kayang takasan ang kamatayan. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Patawarin din sana ang taong gumawa nito sa kanya. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, walang sino man na may karapatang kitlin ang buhay ng kapwa niya. Kung hindi nawala si Aling Mira, marami pa siyang mabibiktima. Siguro nga. Sana naman bago siya nalagutan ng hininga, nabigkas pa niyang humingi ng tawad sa mga taong nagawa niya ng kasalanan. Diyos na lang ang bahala sa kanya. Si Aling Clara ang isa sa mga taong naging bahagi ng buhay namin na hindi ko makakalimutan. Marami akong natutunan sa kanya sa maiksing panahon na nakilala ko siya. Nalungkot lang ako dahil sa muli naming pagkikita nasa loob na siya ng kabaong. Ayon sa anak nito, namatay siya habang natutulog. Maaliwala sa mukha niya nang silipin ko siya sa loob ng kabaong niya. Alam ko tanggap niya ang kamatayan niya. Dati aminado kong hinuhusgahan ko agad ng isang tao batay sa pananamit at pananalita nito. Dahil kay Aling Clara mas naging malawak ang kaisipan ko na hindi lahat ng masungit at nakakatakot ang itsura sila na ang masama. Hindi rin lahat ng palangiti at palakaibigan sila na ang mababait. Madalas sila pa ang may tinatagong lihim na minsan magdadala pa sa atin sa kapahamakan. Maraming salamat Miss Gwen sa pagbasa ng aking kwento. Sana kapulutan ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Wakas.